Upang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayun, magandang araw po, no? Sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. So grabe ito mga kababayan, no? Ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ating mga seaman. Napabilib na naman si Senador Rapi Tulfo sa ginawa ngayon ng ating mahal na Pangulo sa ating mga seaman, mga kababayan. Ayon dito, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Magna Carta of Filipino Seafarer, mga kababayan. So 'di ba, natandaan natin yung mga kababayan natin na higit 20 plus na hinostage ng Houthi, yung hinayjack na kanilang barko, mga kababayan. So 20 plus na seaman natin ang nandun at may isa pa atang namatay yun, mga kababayan. So ito mga kababayan, ito'y napakalaking tulong ito, ang bagong batas na pinirmahan ng ating mahal na Pangulo para sa ating mga seaman, mga kababayan. Ang bagong batas na ito ay naglalayon na protektahan ang mga karapatan at pangkalahatang kapakanan ng mga domestic at overseas Filipino seafarer. Gayon din itaguyod ang kanilang buong trabaho. So ayan mga kababayan, kaya talaga ang ating mahal na Pangulo, di ba? Inaalala, ang kalagayan ng ating mga seafarer. Kaya ito, ipinatupad niya itong batas na ito, mga kababayan, para maproteksyonan ang ating mga seafarer, mga kababayan, at ang ating mga seamen. At ikinatuwa naman ito ng Senador Rapi Tulfo, mga kababayan. Ayan pa, makikita nyo yan, mismong sinaksihan pa ni Senador Rapi Tulfo ang pagperma po ng ating mahal na Pangulo. Nasa likod siya ni PBBM habang nagpiperma po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayun, kung matatandaan ninyo, nung hinostage, hinajak ng Houthi ang kanilang barko at hinostage ang ating mga kababayang seafarer. So talagang pinag-aralan na kaagad ng gobyerno kung anong mga dapat na maibigay sa atin mga seafarer, mga kababayan, para maproteksyonan kanilang trabaho at siyempre yung kanilang mga kaligtasan, Ayan, para maprotektahan din ang kanilang mga kaligtasan habang nasa kanilang mga trabaho, mga kababayan. Ayan, 'di ba? Kaya ang ating Pangulo, mga kababayan, talagang kung alam niya talaga na kung ano ang makakatulong sa mga Pilipino, talagang ginugo niya yan. Hindi niya yan pinipigilan. Basta't makakatulong sa mga Pilipino. At tayo naman po, kay House Speaker Martin Romualdez po, mga kababayan, sinabi na Speaker Martin Romualdez na ang landmark na batas ay isang makabuluhang hakbang upang matiyak ang proteksyon at patuloy na pagtatrabaho ng mga Pilipinong mandaragat. So talagang napakaganda ng ng batas na ito, mga kababayan, para talaga maprotektahan ang ating mga seafarer. Siyempre, mga kababayan, alam naman natin nagkakaroon din ng pag-aabuso, lalo-lalo na yung mga seafarer natin, overseas seafarer natin. Minsan nagkakaroon din yan ng mga pag-aabuso, lalo na sa mga bansa na kanilang pinupuntahan. So, itong batas na ito, mga kababayan, ay isa ito sa magpoprotekta, para sa ating mga seafarer, mga kababayan. Kaya good job, sa ating mahal na Pangulo. Kaya bilib na ang ating Senador Rapi Tulfo sa ginawa ni PBBM. At siyempre, bilang gobyerno naman talaga, mga kababayan, napakahalaga din talaga na may ganitong batas, para sa ating mga seafarer, mga kababayan, para maproteksyonan ang kanilang kaligtasan, lalo-lalo na na sila po ay naglalayag sa iba't ibang mga bansa. Napupunta po sila sa iba't ibang mga bansa, mga kababayan. So iba-ibang lugar po ang pinupuntahan nila. So talagang napakaganda nito para naman po sa ating mga seaman. Good job po at congratulations po sa ating mga seaman dyan na nandyan ngayon at napanood po ang video na ito. Congratulations po sa inyo dahil napakalaking tulong itong bagong batas po na nilagdaan ngayon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga kababayan. At ito naman po, another balita po tayo, mga kababayan, Ayan
Ang mga patakaran pro-investment ni PBBM ay nagpapanatili na matatag na pananaw sa pamumuhunan sa Pilipinas. Ayan, so matatag, no, ang investment dito sa bansa natin. So yung iba dyan na nagsasabi na wala daw mga investment na nakukuha si PBBM, yan yung mga tao na galit kay PBBM kasi ayaw ho nila yan na makita na merong investment na pumapasok dito sa bansa natin. Ayaw nila yan. Galit yan sila kay PBBM. Kasi nga po mga kababayan, siyempre si PBBM ba naman, napakatalino. Siya lang, no, ang nakagawa at nakaakit ng mga investors para pumasok dito sa bansa natin. Hindi lang ho sa isang lugar, no? Hindi lang sa isang bansa, kundi sa iba't ibang mga bansa, mga kababayan. Yun na yun, yung mga resulta ng mga lakad ni PBBM. Yung sinasabi na puro lakad si PBBM, wala namang napapala. Ito na yan, no? Mga kababayan, ito na yan. Hindi kasi nila alam yan, yung mga past administrasyon. Hindi nila alam yan, mga kababayan. Hindi nila makuha-kuha yan kasi nga nakapokus lang sila sa isang bansa. Nakapokus lang sila sa China. 'Di ba? Yan. Yan kasi ayaw lang ho paniwalaan talaga ng mga anti-Marcos o mga didilis diyan. Kasi ano yan sila, galit na galit yan sila kapag may maganda na gagawa si PBBM, magandang balita na nangyayari kay PBBM. Ayaw nila yan, galit na galit yung mga yan. So, di ba nga mga kababayan, ang pagtaas din ng ekonomiya natin dito sa bansa natin mga kababayan, ay isa din yan, no, sa mga naghatak, no, ang pagpasok sa mga investment dito sa bansa natin. Yan ang humatak talaga. Isa din yan sa mga humatak. Kaya tumaas po ang natin, ekonomiya. Pangalawa po tayo, no? Rank number 2 po tayo sa ASEAN. So ibig sabihin nalagpasan ho natin yung mga China, iba pang mga bansa. So pangalawa tayo. 'Di ba? 'Di ba PBBM lang nakagawa niyan. Ayaw ho ng mga mga anti-Marcos. Ayaw nila paniwalaan 'yan kasi nga po mga kababayan, si PBBM ang gumawa. Gusto kasi nila 'yan, ang kanilang amo. Subalit hindi kasi nagawa ng amo nila yan kasi hindi naman talaga nila alam yan. Kasi kung alam nila yan, ginawa nila yan dati. No? Ginawa nila yan. Kung alam nila yan na kung paano mag-akit ng mga investment, ginawa nila yan kaso hindi nila alam, mga kababayan. Kaya gano'n na lang ang paninira nila kay PBBM. Kumbaga, naiinggit no? Hindi ko alam kung galit o inggit na yan no? Ang nangyayari ngayon sa kanila. Biruin nyo po mga kababayan, gusto nilang pababain ang ating mahal na Pangulo na para bang kala mo, sila lang ang may karapatan, no? Sila lang ang may karapatan na nagbuto kay PBBM. Ang tanong lang kasi dito mga kababayan, bakit ba kasi gusto nilang pababain si PBBM lalo na nung nagsalita noon si Pangulong Duterte. 'Di ba? Dapat si Pangulong Duterte naging pangulo siya, na nahimik na lang sana siya. No? Sinabihan niya na, siya mismo nanguna sa mga supporters siya na manahimik na lang. Kasi tapos ng termino niya, di ba? So, lumalabas kasi doon dahil sa pag-iingay nila, paglabas nila at mag-rally, mag-resign kay PBBM. So, kung matino isip nyo mga kababayan, bakit ba nila ginagawa yan? Bakit ba nila gustong mag-resign si PBBM? Lumamit pa sila ng iba't ibang mga tao para magsalita kay PBBM na may ganito daw si PBBM, gumagamit daw, corruption daw. Pero, iyan ay galing lang sa bunganga. Ni ebidensya ho, wala ho silang inilalabas mga kababayan. So dapat, yung mga kababayan natin, dapat, maisip din nila yan. Makita ho nila. Maisip nila ba? Kasi may mga isip naman tayo eh. Siguro naman sa ginagawa ko nila, ano ba ang hangarin nila? Bakit nga gusto nila pabagsakin si PBBM? Dahil ngayon, nakikita nyo mga kababayan, maraming mga anomalya ang lumalabas ngayon ng past administrasyon. 'Di ba? Maraming lumalabas ngayon. Tulad niyan, yung Pugo. Harry Roque, asa na ba ngayon? Nagtatago, 'di ba? Nagtatago siya ngayon. Tingnan niyo naman yung mukha ni Harry Roque mga kababayan. Nangangayayat na. Talagang problemado. Kasi nga po mga kababayan, si PBBM humble at wala hong ginagawa at wala hong masamang tinapay na binabato sa kanilang paninira. Sabi na lang ni PBBM, pag sa Diyos, kasi darating ang araw,
sila ang sisingilin yan. Ayun na, di ba? Harry Roque, sinisingil na, di ba? Yung paninira niya kay PBBM, ayun na yun, bumalik na sa kanya, mga kababayan. At ugali niya pala yung binabato niya kay PBBM, mga kababayan. At ayon pa dito, kita naman natin nung panahon ni Duterte, di ba, si Harry Roque, talagang siniraan niya yan si Digong. Tapos, nung kinuha na sa ni Digong, naging amo. Yan na si Digong. Si Duterte. Diba? Naging amo yan na si Duterte. Tumabaho na siya sa Malacanang eh. Ngayon mga kababayan, dahil si PBBM na, naging kalyado din ni PBBM nung tumatakbo pa lang. Siyempre, hindi siya nabigyan ng posisyon. Katulad yan ni Bec Rodriguez, Glenn Chong, yan, Trixie, yan, Maharlika, Roque, yan, yung mga yan na hindi nabigyan ng posisyon, ayun, sumabig dun sa maisog rally at nagbibitaw ng mga masasamang salita kay PBBM, kung ano-ano na lang, pero puro lang bunganga, mga kababayan. Puro lang bunganga, puro salita. Pero kung meron yan, may ebidensya yan, matagal na nilang nililabas yan. Ilang araw na ba sila dyan? Hindi lang araw, kundi buwan. Buwan na sila dyan na nagrarally, buwan na sila nagsasabi kay PBBM na may ilalabas silang mga dokumento, may ilalabas silang mga ebidensya. So buwan na po mga kababayan, wala pa rin, walang nangyayari. Kasi nga po wala mga kababayan, kasi nga bunganga lang. Kung bunganga, gawa-gawa, ibig sabihin. Kasi kung meron yan, may ebidensya, tapos, isa lang bigay niyan, pakita mo kaagad. Tapos kaagad, di ba? Hindi na umaabot pa ng buwan, taon. Ano ba yun? Gumagawa pa ng mga pag-edit, gumagawa pa ng mga script kung paano ang gagawin. Katulad ng ginawa nilang mga fake video ni PBBM. So yun na, lumalabas na ng totoo, mga kababayan. At pinatunayan yan ng mga eksperto sa AI na edited. Kasi madali na lang talaga mga kababayan. Walang na imposible sa AI. Kahit mukha ko, palitan mo ng mukha ko. Kayang-kaya na yan mga kababayan. So yun po mga kababayan. Maraming salamat to at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.